Magandang araw mga katsilsilas! Samahan niyo kami at muli nating bisitahin ang misteryosong isla ng Siquijor. Nung nakaraang taon, tayo'y bumisita na rito para sana makapag-skydive, ngunit hindi tayo pinalad. Kaya ngayong taon ay bumalik ulit tayo para ituloy ang naudlot nating extreme adventure. Pero bago ang lahat, umpisahan muna natin ang ating paglalakbay kung saan tayo nag-check-in. At ang pinili nating accommodation ay ang Ocean Life Explorers Dive Resort. Sa resort na ito, madalas pumunta ang mga professional at licensed divers na nagbabalak bumisita sa mga diving sites ng Siquijor. Sa na-experience natin ay limited lamang ang mapagpipili ang almusal. Pero masarap naman at talagang mararamdaman natin na nasa probinsya talaga tayo. Kakaiba din ang bathroom dito dahil nasa labas ito ng bahay, walang bubong. At matatanaw natin ang mga puno at langit. Wow! Tuloy na natin ang ating paglalakbay at ang una nating dadalawin ay ang Lazi Convent na nasa tapat lamang ng Lazi Church. Ang istruktura ng kumbento ay gawa lamang sa bato at kahoy. Coral stones ang bumubuo ng first floor at hardwood naman para sa second floor. Ang Lazi Convent ay bahay ng Siquijor Heritage Museum kung saan nakalagay at iniingatan ang iba-ibang mga religious at historical artifacts na nagmumula pa noong 19th century. Itinayo ang kumbento noong 1891 at nirestore ito ng National Historical Commission. Puntahan naman natin ang katapat nitong simbahan, ang Saint Isidoro de Labrador Church. Mas kilala ito bilang Lazi Church dahil matatagpuan ito sa munisipalidad ng Lazi. Malamig dito sa loob ng simbahan dahil ang wooden floor nito ay nakaangat ng 1 metro mula sa lupa. Ang Lazi Church ay itinayo noong 1857. Ngayong taon ay nasa 166 years old na ito. Wow. Meron ditong classic vibes at masarap sa pakiramdam dahil nasa gitna ito ng magandang kalikasan. At dahil tinatawag na tayo ng kalikasan, tayo'y pupunta na muna sa palikuran na nasa likuran lang din lamang ng simbahan. Matapos nating magpakasanto, ngayon na may lilipad na tayo. 1, 2, 3, jump. Tapos na tayo magpa-picture dito sa hapitanan, kaya tutungo na tayo sa isang hidden paradise dito sa Siquijor. Ito ang Pitogo Cliff. Matutulis ang mga bato rito, kaya kailangan natin magsuot ng sapatos o kaya ay makakapal na tsinelas. Bagong bukas lamang ito sa publiko. Mula sa labas ay mga puno ng pitogo lamang ang ating makikita. Parang wala lang. Ngunit matapos nating maglakad ng 3 hanggang 5 minuto, ay matutunghayan na natin ang nakatagong ganda ng Pitogo Cliff. Kailangan din natin kumonsulta sa tour guides at locals kung maaari bang mag-cliff dive rito para na rin sa sarili nating kaligtasan. Bandang alas 4 ng hapon ay dumaan tayo dito sa Marel's Seashell Museum para magmeryenda. Ito ang kanilang menu. At habang naghihintay ng ating pagkain, tayo'y mamamasyal muna sa loob ng museum. We have the Strombos family, we have sponges at the bottom. All the colors that they have are all natural colors and nothing is painted. Bukod sa seashells, may ilang isda ring matatagpuan rito. By group, and sila yung longest kind of shell by life. And part din sila sa mga bivalves at family. Then
biggest starfish, deep sea starfish, and crabs again. Meron tayong hermit crabs, spider crabs. That's Biggest starfish in the world? not in Philippines. Hindi, meron pa. Sa deep sea lang. Sa deep sea. Coconut shell. Kaya nilang ano. Ano sa The Last of Us? Oo nga, parang The Last of Us nga to. Number 20. Barnacles, yung parang ano nila, parang bulaklak or hairy dress. Pagtapos natin dito ay fast forward na tayo sa pupuntahan natin kinabukasan. Ang Paliton Beach ay kilala sa malinis nitong tubig, maputing buhangin, magandang sunset view at human drones. May mangilan-ngilang sand crabs din tayong natatagpuan dito. Alam nyo ba na ang mga talangka ay tumutulong para mapanatiling malinis ang ating mga ilog at karagatan? Kaya nararapat lamang na paramihin natin ang mga talangka at hayaan natin sila mabuhay upang lalo nating mapaganda at ma-enjoy ang mga ilog at dagat. In-enjoy natin ang Paliton Beach sa buong maghapon at bukas naman ang schedule natin para mag-skydive. Ito ang weather update. Sa kasalukuyan po ay may binabantayan tayong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung trough or yung extension nito ay magdadala pa rin ng mga pag-ulan sa Palawan, sa Visayas at sa Mindanao. Ang mga extreme aerial sports tulad ng skydiving ay nangangailangan ng maaliwalas na panahon. Pinospone ang skydive natin sa susunod na araw, kaya naman minabuti na lamang nating magpalipas ng oras at i-enjoy ang seaside view habang kumakain dito sa Rogelio's Beach Bar. May 3 aso tayong nakasama dito sa taas. Mababait naman sila at naghintay lang na abutan sila ng pagkain. Binigyan ko siya, tapos ngayon, ito naman yung isa. Kasi may nag-aabang din doon. 3 na sila. Ito talaga yung... Ngunit merong isa sa kanila na ubod ng kulit at talaga namang napakapabebe. Nga, bibigyan kita mamaya. Ha? Nga. Ang Rogelio's Beach Bar ay matatagpuan sa Fantasy at ito ang mga in-order natin. Pagtapos natin dito ay muli nating dinalaw ang Old Balete Tree para sa fish spa. Makalipas ang kalahating oras ay nagpasya na tayong umuwi at mag-swimming na lamang sa pool hanggang sumapit ang gabi. At nag-celebrate tayo ng espesyal na okasyon dito sa Kakatu. At fast forward ulit tayo sa huling araw natin dito sa Siquijor, ang araw na muntik na namang hindi matuloy ang ating skydive. Bago tayo magpatuloy, bigay muna tayo ng tips tungkol sa skydiving. Anything for your friends, your family? Please pray for me. Yeah, it's too late for that already. Let's go.
skydive takes at most 1 hour from preparation, transportation, plane flight, and finally, the jump. The jump only takes around 10 minutes before reaching the ground. Merong dalawang skydiving sites dito sa Pilipinas. Isa sa Cebu at isa dito sa Siquijor kung saan napaka-unpredictable ng panahon. That was awesome. Web? It's fine. Thank you very much. Thank you for jumping with us, guys. Siquijor! Thank you, At dito nagtatapos ang ating Siquijor Adventure. Samahan niyo ulit kami sa susunod nating mga adventures. Maraming salamat mga kachilchilas!